Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa kabila ng mundo tayo naroon. Mga kababayan, maingatan po tayong lahat. Lalo-lalo po, siyempre po, meron tayong mga OFW sa kabilang panig ng mundo. Ingat-ingat din po kayo mga kababayan. At ito po, komentuhan na po natin mga kababayan. Ito po, dahil nga po ipinagmamalaki nila, di ba? Putok na po ito sa mainstream media. Lalo-lalo po itong paghihirap po ng ating mga magsasaka, mga kababayan. Nakakalungkot lang po. Sa kabila ng pinagmamalaki po ng Pangulong Marcos, ang sinasabing hindi daw po kailanman ay hindi daw po dapat baratin ang palay, mga tambay. Pero bakit po nagkakaganito ngayon? Ang ating mga magsasaka ay talagang naghihinaing at talagang masamang-masama po ang kanilang kalooban dahil binabarat po ang kanilang palay o palay, mga kababayan. Pero ipagmamalaki po ito sa SONA. Yung lalong-lalo po yung achievement daw po nila na 20 pesos na bigas, mga tambay. Pero sa kabila nun, yung kabilang side, ang mga magsasaka na dugot pawis ang puhunan, pero nakakalungkot po. Wala po sila halos kinikita. Puro pasakit at pagod at hirap po at hinagpis ang nagiging kabayaran po ng kanilang paghihirap. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin itong balita, mga tambay. At komentuhan po natin. Ito na po ang hinahanap ng Pangulong Bongbong. Aba, nakita na niya. Nakita na po niya. Ano yan? Parating nyo nga niya sa amin. Saan pa makakabili na sinasabi ninyong binabarat na, na palay? Yung kanyang reklamo noon na sabi niya, wag nung idadahilan na kaya bumababa ang palay ay dahil meron na tayong 20 pesos na bigas. Yan, oo. Hindi. At saka sa monitoring namin, sabi naman ni DA, Secretary Francisco Chu Laurel, hindi, ang bentahan ngayon 2023. Nako. 20 pesos. Walang ganyang kababa. Alam mo ba, no isang linggo ay nagpalakad tayo ng 203 ating correspondent. At inalam natin sa kanilang mga lugar kung magkano ang bilihan ng palay. Magkano? Ito, bago ko sabihin yan. Baka pwede ko na ibenta yung palay na inanin noong pang Marso Nako, Hindi ba ibenta kasi naghihintay ako ng magandang presyo Baka ikaw mag-collapse, Nelson. Bakit? Magkano ba ngayon? Sabi ng Pangulo, 18 hanggang 20 pesos ang sabi niya. Depende pa sa kung dry o wet. Meron pa nga 23. Ngayon daw po, ang halaga na ng palay, mahal na Pangulo, DA Secretary Laurel, 7 piso kada kilo. Grabe naman. Saan po yan? Saan yan? Baka naman... Yan daw po yan sa Bulacan. Ang lapit lang. Nako po, binibili na lang daw po ng mga rice trader sa 7 piso kada kilo ang ani ng palay sa Bulacan na halos kasing presyo ng darak. Darak, pare ko. Dahil dito, ang grupo po ng Sinag nananawagan na po sa Department of Agriculture. At ito ho naman ang narinig dating malinaw na sinabi ng Pangulo Nelson. Diba? Kapag ang presyo ho ng palay ay binabarat, papasok na po. Papasok na po ang NFA para bilhin sa tamang presyo. Kapag kawet, ang sabi no nakaraan, 17 pesos. Kapag maayos ang pagkakabilad, dry, parang 19 to 20 pesos per kilo ng palay. Para daw po yan ay maging makatuwiran sa mga magsasaka. Dahil dito, nanawagan po ang Sinag, kung pwede, nagmamakaawa na po kami sa inyo, bigyan nyo po kami ng subsidy na 5 hanggang 6 na piso kada kilo para hindi tuluyang mawalan ng gana ang mga magsasaka. Pero Nelson, mura pa rin yun. Kung 7 pesos sa East, 13 pa rin. Mura yan. Lugi pa rin dyan. Nako, ayon po sa NFA, nagpadala na po sila ng truck para hakutin ang ani sa Bulacan, maging sa Tarlac, pero 5% lang. Nako po. Ganyan ka baba lang ang kaya ng NFA. 5% lang daw po ang kayang bilhin at kayang ilagay sa bodega ng NFA. Puno na daw yung bodega Nako po. Paano na ito? Ayon ho kay Director Jason Kainglet ng Sinag, kung hindi tataasan ng buying capacity ng NFA, wala po, lugmok sa pagkalugi. Kaawa-awa po kalagayan ng mga magsasaka.
Dapat anyang Grabe, no? Pero kung magmalaki po ang Pangulo, mga tambay, ay kala mo pong ang mga magsasaka natin ay panalong-panalo sa kanyang mga programa. Kawawang-kawawa po. Ipinagmamalaki po ang NFA pero hanggang 5% lang ang kaya nilang bilhin sa mga magsasaka. Kawawang-kawawa po. Ito pa po isa. Meron pa po tayong isang nakitang balita, mga tambay, na in-upload po ng ating kababayan sa Nueva Ecija naman po. Mas mura naman po bilihan ng mga traders doon. 6 pesos naman po. Sa Bulacan po at dito po sa Tarlac ay 7 pesos. Pero pagdating po sa Nueva Ecija yata ay 6 pesos na lang po, mga tambay. Ibang klase po ang programa ng Pangulo. 20 pesos na kilo ng bigas. Sinasamantala po ng mga traders at yung ipinagmamalaki po nilang NFA na bibilin lahat ang palay ng ating mga magsasaka para hindi malugi. 5% lang ang kayang bilin. Unbelievable. Ito po, pakinggan po natin itong in-upload po ng ating kababayan na nasa Nueva Ecija, mga kababayan. Binabarat din po ang kanilang palay. Ayan na mga kababayan. Sino ang hindi mapapaluha sa ganitong kalagayan? Sa 3 buwan mong pinaghirapan, pera, dugo at pawis ang pinuhunan, pagkatapos ay bibilhin lang ng 6 na piso ang bawat kilo. Ganitong pagkadismaya at kalungkutan ang ibinahagi ng isang magsasaka sa Santa Isabel sa bayan ng Cabiao sa Nueva Ecija. Paano ba naman kasi ang palay na ilang kilometro nilang hinakot ay pumapalo lang sa 6 na piso per kilo ang bilihan ng mga traders sa kanilang lugar. So matotal sa mahigit 120 kaban ng palay na kanilang hinakot mula sa bukid ay nakalikom lang sila ng mahigit 43,000 pesos. Na ayon sa uploader ay kulang na kulang sa mga nagastos nilang inputs na inutang pa nila ang pamuhunan. Sa di kalayo ang bayan ng Cabiao sa kaparehong probinsya, may ganun ding hinaing ang pinaabot ng mga magsasaka. Ang mga magsasaka naman sa bayan ng Zaragoza ay nagpaabot rin ng mensahe sa Pangulo at sa mga senador sa nangyayaring bilihan ng palay sa kanilang lugar. Mahal namin Presidente, mahal namin sa Senado, nananawagan po ang mga farmers dito sa Zaragoza, Nueva Ecija. Sa kadahilanan po ang presyo ng palay 8.9. Mahal pa ro po ang kamuting native at saka po darak. Ito po, pakinggan niyo po ang hinaing ng mga farmers dito sa Zaragoza, Nueva Ecija. Ano po masasabi niyo, mga farmers? Grabe, no? Grabe po, kawawa ang ating mga magsasaka. Sino pa po magkaka-interest na mga kabataan, mga susunod na henerasyon? Pagka ganito po ng ganito ang nangyayari po. Puro mapaganda lang po sa release, sa mga press release, statement release. Pero po sa actual na nangyayari po sa ground, ang ating mga kababayang magsasaka ay naghihirap. Nababaon po sa utang. Napakalaki po na inuutang at gastos ng ating mga magsasaka. Pero po pag panahon na po ng harvesting, ang kumikita po ang mga negosyante. Ang mga negosyante na po. Sinasamantala na po ng mga negosyante. Wala pong pangil ang gobyerno rito. Hindi po yata nila tinututukan. Ang ipinagmamalaki lang po ng gobyerno ay yung NFA na kukuha raw po, mga kabayan. Kukunin daw po ng mataas hanggang 20 pesos ang palay, lalong ito kung maganda raw ang pagkakabilad o tiyuna. Pero hindi pala ito totoo. 5% lang po pala ang kaya nilang bilhin, mga kababayan. Pero pagka po nagsalita ang Pangulo natin, akala mo pong lahat ng farmers natin na magsasaka, lalo sa palay, ay para pong napakagaganda na po ng nararanasan po nila sa programa po ng Pangulong Marcos. Para po ang ating mga magsasaka, pag nagsalita po ang gobyerno, lalo-lalo po ang DA Secretary, mga kabayan, pag nagsalita sila, para ang magsasaka ay magagandang buhay na ang dinadanas magmula nung sila po ay nanungkulan sa ating bansa. 3 taon na po sila mahigit. 3 taon na po sa panunungkulan. Pero, nakita nyo po, saan ka nakakita? 6 pesos hanggang 10 pesos, hanggang 10 piso. Sa Bulacan, 7. Diba? Hanggang parte na rin po ng Nueva Ecija yata yan, yung Tarlac. Di po ba? Grabe, no?
hanggang Nueva Ecija, Bulacan, 7, 6. Hanggang 10 lang ang pinakamataas. Pinapatay mo at binabaon mo sa utang ang ating mga magsasaka. Kaya po wala na pong makakagusto talaga eh. Pagka ganito po ang sistema, sinasamantala po ng mga mayayamang negosyante. Mga negosyante po ang kumikita rito. Karamihan naman pong negosyante, puro oligarko yata. Pero ang gobyerno natin, pagka ibinalita ng ibinalita, lalong-lalo sa mainstream media, napakagaling po ng pamamahala ng Pangulo. Napakagaling, lalong-lalo pag-shoulder ng problema ng ating mga magsasaka. Dahil merong 20 pesos na kilo ng bigas. Pero ang pinapatay naman ito ay mga magsasaka dahil sinasamantala ito ng mga mayayaman. Nakakalungkot lang po. Ganito po ang dadanasin po sa mga sinasabing programa nila. Sa sobrang hirap ng dinadanas ng ating magsasaka, humihingi na lang po sila ng konting pabuya man lang sa pamahalaan. Kahit madagdagan man lang ng subsidy, kahit daw po ng sinasabi pong 5 piso o 10 piso man lang na maidagdag, mga kabayan, pambihira. Kung idadagdagan mo yan ng 5 piso hanggang 10 piso, talo pa rin. Di po ba? Kung 5 piso lang, ibang klase. Yung sinasabi nga po sa balita, di ba? Kung 7 yan, dagdagan mo ng 5, 13, lugin-lugi pa rin. Ang ginagamit po ng magsasaka, kay mamahal po, lalo po mga expenses nila. Ubod ng mahal. Lalo na kung gagamit ka pa ng gasolina, diesel, at pati po yung makakatulong mo para sa pagbubungkal mo ng lupa. Hindi po ba? Pati yung mga magtatanim dyan, babayaran mo pa. Tapos mag-iintay ka pa ng ilang buwan. Pagka minalas-malas ka pa, tatamaan ka pa ng peste. Di ba? May bagyo pa. Tapos ang pamahala natin, pagdating na ng anihan, ang sinasabing tulong, 5% lang ang kayang gampanan ng ating gobyerno, itong ating NFA. Tapos, mapipilitan na ang ating mga magsasaka na bilhin o ibenta ang kanilang mga ani dito po sa mga traders, dito sa mga negosyante na mapagsamantala, mga walang awa. Nakita niyo po, mga walang awa, walang puso. Pagdating po sa pera, ito po mayayaman na tao na ito na gumagawa ng ganito sa mga magsasaka nating mga kababayan. Palibasa, walang batas. Walang ngipin ng batas para dito po sa ating mga magsasaka. Walang proteksyon. Hindi po ba? Kaya nasasamantala po ang ating mga magsasaka, ang ating mga farmers. Binabarat po. Itinataon po nila, lalong-lalo po pag panahon na ng harvesting. Diyan na po pumapasok ang mapagsamantala ng mga negosyante. Pero hinahayaan lang po ito ng gobyerno. Wala pong magawa. Kawawa po si Juan de la Cruz, mga kabayan. Nakita niyo po, yung kanyang pinagpaguran, dugot pawis, halos 40,000 lang ang kanyang naibenta sa kanyang palay. Luging-lugi. Doon mo pa kukunin lahat ang gastos mo, mga utang mo, pagkain ng pamilya mo. At kung ilang buwan na wala ka na namang kikitain dahil wala naman talagang kikitain. Hindi po ba? Yung ganung benta lang ang mangyayari sa iyo, sa iyong palay, wala kang kikitain. Puro utang ang matitira sa iyo. Pero ay pagmamalaki ng pamahalaan, bibigyan ka ng subsidy. Puro subsidy. Kakarampot na subsidy. Pero yung kinikita ng mga mayayamang negosyante, ubod ng lalaki. Bibilin mo 7 pesos, 6 pesos, tapos ibebenta mo sa merkado ng ubod ng mahal. Di po ba? Gaano kalaki kinikita ng mga negosyante dyan? Mahigit sa doble. Pero mga magsasaka, butot balat na sa hirap ni hindi man lang makakatikim ng ginhawa, mga kababayan. Ang gumiginhawa, yung mga naglilingkod kuno sa gobyerno. Yung sinasabing mga nasa gobyerno ang gumiginhawa. Dahil lalong-lalo na pagka panahon na ng budgeting at hawak na nila ang pondo, nagkakamal na yata sila umano ng limpak-limpak na salapi. Lalong-lalo ko ang programa nila ay ganitong klase lang. Hindi po ba? Nakakalungkot.
nakikisimpati po, nakikisimpatya po ang inyong lingkod, mga kababayan nating farmers, dahil naunawaan ko po at nararamdaman ko po ang dinadanas nyo pong paghihirap, mga kababayan, dahil isa rin po kaming magsasaka. Ang amin pong kinabuhay ay pagsasaka rin po, mga kababayan. Kaya nararanasan ko po yung hirap, pagod ng isang magsasaka. Yung talagang maghapon kang nasa init, nasa putik ang iyong mga paa. Talagang sakripisyo. Tapos pagdating ng yung inaasahan mo na makakabawi ka man lang kahit papaano, yung hirap at pagod mo ng ilang buwan ay masuklian man lang ng kahit konting ginhawa. Pero sasamantalahin pa ng masasama na tao na ganid at swapang sa pera. Nakakalungkot po. Sana po ito ay maaksyonan ng gobyerno. Hindi po ang aksyon na ginagawa nila ay puro pamumulitika at pag-uubos ng pera sa politika umano. Mga kabayan, manawagan po tayong lahat. At ito po, sana po ay panawagan po ito, lalong-lalo po ng, nagbalita nito sa mainstream media. Ipagmamalaki po sa SONA yan. Mga kabayan, malapit na po ang SONA. Isasama po sa ipagmamalaki yan. Lalong-lalo ang nagagawang achievement at yung nagagawang tulong sa mga magsasaka. Mga kababayan, isasama po yan. Pero nakakalungkot po, napakarami po ito. At sa tingin po natin, hindi lang naman po ang ating mga farmers sa northern. Meron din po tsak na nasa south at east at north at west part na mga magsasaka natin. Ang talagang ganyan po ang dinadanas na hirap, mga kababayan. Isama po natin siyempre po, ipanalangin po natin, ipagdasal na makonsensya naman po ang mga taong ito na mapagsamantala sa mga taong nagbibigay po ng pagkain sa ating hapagkainan. Napaka-importante po ng mga farmers. Sila po ang nagbibigay sa atin ng ating pong kakanin sa araw-araw. Ito pong ating mga farmer, mga magsasaka at mga mangingisda. Mga kabayan, napaka-importante yan. Pero sa pamahalaan natin, hindi man lang po mabigyan ng kaginhawahan, mga kababayan. Puro release lang, statement, media, mga tambay. Ganyan lang po ang ginhawa. Ang nakukuhang ginhawa yata umano ng ating mga magsasaka, yung maririnig lang po sa balita na napakagandang programa para sa magsasaka. Hanggang balita lang, hanggang release lang, hanggang doon lang po ang ginhawa na dinadanas ng magsasaka. Hanggang puro salita umano. Ibang klase po. Taste lang po, mga kabayan. Taste lang po. Baka po dumating naman po ang pagkakataon na ang mga susunod pong maglilingkod ay maunawaan na po at talagang matutukan na po ang problema po ng ating mga farmer. At talagang yung tunay na solusyon ang maibigay. At mabigyan po ng tamang tulong na hindi po kinukurap ng mga taong gobyerno. Sana po dumating po ang araw na yan. Isama po natin sa ating mga dalangin at dasal, mga kababayan. Kaisa nyo po si Kamanong sa paghihirap po ninyo. At nakakalungkot po na malaman po natin na binabarat po ang ating mga magsasaka. Sa hirap at pagod, babarating ka pa. Samantalang yung mga mayayamang negosyante, sitting pretty, walang kahirap-hirap, walang dugot pawis ang lumalabas sa kanila. Pero sila ang nakikinabang ng ubod ng laki. Ibang klase, makonsensya naman kayo. Makonsensya naman kayo. Gumawa naman kayo ng kabutihan. Isang beses ka lang mabubuhay sa mundong ito. Baka akala po ng mayayaman maraming buhay ang meron sila. Mga kababayan. Maraming salamat po sa mga na gusto po ng ating tambayang makabayan kahit po nakakalungkot. Ay taste lang po. Thank you po sa inyo. Dito po sa nakagusto ng YouTube natin, sa TikTok natin, at thank you rin po sa mga subscribers natin. Maraming salamat po sa inyo, mga kabayan. Ingat po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe. Thank you rin po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong sa inyong lingkod. Shoutout po. Shoutout Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888,
Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, si Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, si Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At bago po tayo magtapos mga kabayan, isama po natin sa ating mga dasal ang pamilya Duterte at isama na rin po natin ang ating po mga kababayang magsasaka na sana po masolusyonan po ang kanilang mga problema sa lalong mabilis. Ang ating po mga kababayang magsasaka dahil sa dinaranas po nilang sakripisyo at paghihirap. Sama po natin sa ating mga dasal. At ganoon din po ang pamilya Duterte, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte, siyempre po maingatan po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan. At muli po mga kababayan, thank you po. Ingat-ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.